Amen! Taga-Antipolo ko eh. Walang nagtatanong, di ba, kung taga-Antipolo ko hindi? Sa Antipolo may tinatawag na tanglaw. Tanglaw. Doon sa tanglaw, walang pansinan. Magsalita ka dito, magsalita ka dito, hindi kayo papansinin, kahit ninakawan na kayo. Kaya maganda sa Antipolo, pag pumunta kayo doon, diba? Doon kayo sa amin malayo. Pero dito sa Antipolo, pagka maingay ka, dito ka nag-ingay kayo lahat, wala na kayong mga wallet. Kaya mag-ingay kayo lalo, kasi wallet ko. Mga ganun, di ba? Kaya, stay back. Ano tawag dito? Okay, matutulog ka. Stay back. See? Look? Listen? Tsaka ano? Look me. Amen. Kailangan ng pagbantag tayo, dapat alerto tayo. Ang pag-uusapan natin, alertness. Amen ba? Amen ba mga kapatid? Amen! Nabitin ba kayo sa worship? O nakatingin kayo sa nag-worship? Parang ganon. Yan talaga ni Dax. Amen! Si Dax lang ang kausap ko dito. Pero pakitasan nga ng konti yung bass niya. Yan. Amen. Yan. Amen. Kasi yung boses ko parang galing ng yung sa journal. Kaya ito, magandahin natin kasi alam mo naman, may effects naman bakit di ba? Amen. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Magandang gabi naman. Sige, Englishin ko. Ano ba English nito? Good evening. Good evening mga kapatid. Wala ulit sumagot. Pangatlo. Good evening, brethren. Ulit. Maayong gabi. May sumagot. Bisaya kayo lahat. Amen. Amen, amen, amen. Walang mapapupurihan dito kundi si Lord lamang, si Jesus Christ, is our Lord and Savior. At wini-welcome po natin. Ito po si Elizabeth. Sino po si Elizabeth? Amen! Amen! Si Elizabeth, welcome po natin siya, ang ating kapatid. At si Alex Calma, amen! And praise God! O, diba? Amen! At si Joy Quincy, amen! Kanina, ang ganda ng kanta, diba? Joy to the world. Ay, di pala, Joy, praise you Lord. O, diba? Ito na mga natin ngayon. At i-welcome natin si Ate Ami. Amen. Praise God. Si Ate Ami. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Joy to the world. Dapat may joy sa inyo. Hindi yung time's up na agad ako. Praise God. Praise God. Welcome mga kapatid. At makinig kayo sa salita ng Diyos. Ay hindi galing to sa akin, kundi sa Biblia. At tayong mga nandito sa church na ito, walang ibang kinataas kundi si Jesus Christ. And we believe in the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Inilibing siya, namatay siya, inilibing at muling nabuhay. Yan po ang paniniwala natin at pinanganak siya ni Virgin Mary. At siya ay tao. Nagkatawang tao. Amen. Amen. Dumako po tayo sa ating text, ay sa ating theme. Watchmen. Watchmen. Diba? Watchmen. 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 Watchmen.
Okay? Watch what? Watch what? Watchmen. Amen. Ang ibig sabihin po ng watchman is one who is assigned a specific list of duties in prayer and warfare that have the following function for the body of Christ: protection, defense, observation, warning, revelation, offense, execution, operating judgment upon principalities and powers, establishing divine government of the church. Ang watchman po ang nagbibigay ng warning sa God's people. Amen. Sila yung mga laging nakatingin sa inyo. Nagmamasid. Ito ba ay karapat-dapat sa akin? Di ba? Amen. Hindi po ganoon ng watchman, ha? Watchman ay nagbibigay ng babala according sa word ni Lord na wag gagawin ito at ito ang gagawin. Amen? So ang ating text ay matatagpuan sa Isaiah chapter 62 sa New Living Translation. Because I love Zion, I will not keep still because my heart yearns for Jerusalem. I cannot remain silent, I will not stop praying for her until her righteousness shines like the dawn and her salvation blazes like a burning torch. The nation will see your righteousness, world leaders will be blinded by your glory, and you will be given a new name by the Lord's own mouth. The Lord will hold you in His hand for all to see, a splendid crown in the hand of God. Never again will you be called the forsaken city or the desolate land. Your new name will be the city of God's delight and the bride of God. For the Lord delights in you and will claim you as His bride. Your children will commit themselves to you, O Jerusalem, just as a young man commits himself to his bride. Then God will rejoice over you as a bridegroom rejoices over his bride. O Jerusalem, I have posted watchmen on your walls. They will pray day and night continually. Take no rest, all you who pray to the Lord. Give the Lord no rest until He completes His work, until He makes Jerusalem the pride of the earth. The Lord has sworn to Jerusalem by His own strength, I will never again hand you over to your enemies. Never again will foreign warriors come and take away your grain and new wine. You raise the grain and you will eat it, praising the Lord. Within the courtyards of the temple, you yourselves will drink the wine you have pressed. Go out through the gates, prepare the highway for my people to return. Smooth out the road, pull out the boulders, raise a flag for all the nations to see. The Lord has sent this message to every land. Tell the people of Israel, look, your Savior is coming. See, He brings His reward with Him as He comes. They will be called the holy people and the people redeemed by the Lord. And Jerusalem will be known as the desirable place and the city no longer forsaken. Mga kapatid, magsitayo po tayong lahat. Amen. Lord, thank you, Lord God, for tonight, O Lord, for giving us a love, understanding, O Lord God, to be here, O Lord God, to know your word, and to listen to your word, O Lord. Ano man, Panginoon, ang kahulihan sa aming puso't isipan, O Lord God, inilalapit namin dito sa inyo, O Lord. Cleanse our body, soul, spirit, O Lord God, by your spacious blood. And we ask forgiveness for our sins, O Lord God. Without you, we are nothing, O Lord God. And Lord, all the people here, Lord God, bless them, Lord God. Give them the spiritual eyes and ears to listen to your word, O Lord God, boldly and plainly, O Lord. Holy Spirit, be with us in the midst of this congregation, O Lord God. We praise you, Lord God. We worship your name, the name above all name, O Lord God. And I'm here, Lord God, to preach your word, O Lord God, as an empty vessel, O Lord. That you are the one who only be seen in my life, O Lord God. And let your light be shine in our lives. In your word, Lord God, is our lamp, our faith. And thank you, Lord God, for your word, for your warning, O Lord God, for your restoration that you've given to us. Thank you, Lord God. All the glory and honor, praise and thanksgiving in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Amen.
Dito po sa ating chapter, sa Isaiah chapter 62, through prophet Isaiah, God's offer a message of hope and restoration for Jerusalem. It promises that God will not rest until Jerusalem is saved and shines with righteousness like a lamp burning. God's delight in His people, the promise of new name symbolizing their transformation in glory, like us. And He said, a watchman to keep praying and watching, urging them to steadfast in their faith and never give up on God's promises. Prayer, watchman. Sino po ang dito? Laging nakatingin. Lagi nagmamasid, nagmamatya. Pero hindi nagpipray. Dito po sa atin as a believer, kailangan maging mapagmatsyag, mapagmasid tayo, and we pray na yung mga nakikita natin, negative and positive, we have to pray to the Lord. Because papasukan tayo ng kung ano-ano ang nasa isipan natin. Amen? So watchmen are called to safeguard God's people. How to safeguard God's people? As a watchman, to safeguard God's people, you have to be, number one, to be diligent in prayer. In verse 1, in 6 and 7, because I love Zion, I will not keep still because my heart yearns for Jerusalem. I cannot remain silent. I will not stop praying for her until her righteousness shines like the dawn, and her salvation blazes like a burning torch. Verse 6, O Jerusalem, I have posted a watchman on your walls. They will pray and day and night continually. Take no rest, all you who pray to the Lord. 7, give the Lord no rest. Nagpapahinga ba si Lord? No. Hindi. Pag lagi mong kausap si Lord, hindi siya magpapahinga. Hindi siya napapagod. Hindi siya na, ang tawag dito, na nasabihin sa'yo, pagod na ako. Hindi po ganun si Lord. Tayo, napapagod. Ang tao napapagod. So si Isaiah sa prophet na nandito sa ating passage, sinabi niya sa God's people na they have to pray continually, diligently. Yung magsipag kang mag-pray. Diba? May nagsabi nga sa akin, pag masipag daw yung bibig mong magsalita, dapat masipag ka din mag-pray. Masipag magsalita ba? Yung kung ano lang lumalabas sa bibig. Diba? So, ang watchman po ay hindi critics. Na kapag titingnan yung mga kasama mo sa church o is, ito si Kuya Toto, ang daming ginto. Siguro pagka mamaya, ito, magandang kaibigan to eh. Diba? Yung mga ganun ba? Hindi po ganyan ang watchman. Ang watchman ng servant ni Lord, God's people, ay yung binabantayan yung spiritual life niya. And give them warning kapag ito ay nadi-disalign yung kanilang faith. Ipagpipray mo to kay Lord. Kasi dito sa passage na ito, hindi pa nangyayari ang restoration na yan. That passage in Isaiah chapter 62, nag-pray sila na ma-restore sila, magbigay ng Savior. Kung mababasa niyo dun sa paki-highlight yung verse 11. Verse 11, dun sa taas. Yan, sa verse 11, mapapansin nyo dyan, the Lord has sent message to every land, tell the people of Israel, look, your Savior is coming. Coming. Hindi pa dumadating. Pero sa panahon natin ngayon, dumating na siya. Nung panahon ng kay Isaiah, prophesy pa lang siya. Si Jesus Christ ang pinaprophesy dyan. As a watchman, dapat magbigay ka ng warning. Si Lord nung nagpunta dito, ang una niya sinabi,
sa ministry niya is repent. Yan po ang warning. Hindi to about sa yung nagsasalita, siya yung banal, tapos ikaw hindi ka banal. Kapatid, bago yung nagsasalita, hindi ako si Isaiah, siya yung tinawag. Siyempre, the righteousness comes from God. Doon sa buhay ni Isaiah, kaya pinagkatiwalaan siya ni Lord. Amen. Kailangan tuloy-tuloy tayo. Doon sa 1 Thessalonians chapter 5:17, pray without ceasing. Napag-pray nyo na ba ang inyong pamilya to accept Jesus as Lord and Savior? Na dumating na ang ating Savior? Hindi po kayo ang Savior ng pamilya nyo, kundi si Jesus. Kaya ipoproclaim nyo siya. Hindi lang sa pamilya mo, sa kaibigan mo, katrabaho mo. Magbigay kayo ng warning sa kanila kung totoong mahal nyo sila. O gusto nyo lang na makita sila na yung downfall nila. Kapatid, as a Christian, as a watchman, all the believers must be a watchman. Hindi po yung, itong spiritual leader, ito ang watchman ng church. Yes, okay. Pero pag sa labas ka, wala kang kasamang leaders dyan. Ikaw ang leader. Ikaw. Hindi nila alam kung sino si Jesus Christ. Ang ibig kong sabihin, kilala nila pero hindi nila alam kung sino si Jesus Christ. Maraming kilala si Jesus Christ pero hindi nila alam kung sino talaga siya. Kaya nga mabilis lang siyang itapon eh. Diba? Magbigay kayo ng warning sa kanila na si Jesus Christ ay nagbibigay ng peace, ng joy, ng love na hindi natatagpuan dito sa mundong ito. And if you pray, you have to pray in the Spirit at all times, on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Hindi lang po ang binabantayan ng isang watchman ay nasa loob ng church, kundi yung sa labas. Ang ibig sabihin sa labas, yung mga unbelievers. Pinagpipray natin yung every believers, especially ang mga leaders, kasi tao din ang mga leaders. Malaki ang expectation nyo sa leaders, pero tao pa din sila. Nangangailangan. Nangihina. Diba? Nagugutom. Diba? Nauuhaw. Diba? Salamat bro. Bro Yasan. Salamat bro. Mga kapatid, kapag pumunta ka sa church at sinabi na ito ay pastor, ito ay elder, ito ay leader ng simbahan, ang thinking ng mga tao, ito ay banal. Ito ay servant ni Lord. At kahit magalit ako, hindi niya ako pagagalitan at bibigay ng banta sa buhay ko na mamaya ka lang sa akin. Walang ganun, di ba? Nung dumating ako sa church, ganun ang kaisipan ko. Salbahe kasi ako nung una. Dahil pagpunta ko dito, walang gagalaw sa akin yan. Kahit sino. Pag sinabi kong umalis ka sa harapan ko, aalis sila. Pero di ko alam, pinagpipray pala nila ako. Amen. Yun po ang gagawin ng isang watchman. Ang mga believer na naniniwala na kayang baguhin ni Jesus Christ ang taong ito katulad ng pagbabago sa iyo. Amen? You have to pray continually. Pray diligently. Yung kailangan sipag ka mag-pray. Ang tanong ko, nagpipray lang ba kayo pag kumakain? Nagpipray. Pag masarap yung pagkain, ang liit ng prayer mo. Ang liit. Ganito lang, oh. Lord, thank you for this food. Sanctify this food in Jesus' name. Amen. Pero pagka medyo yung hindi mo gusto yung pagkain, Lord, yung pagkain nito, dami-dami yung sinasabing ganyan, igutom na yung isang gusto talaga dun. Ikaw, gusto mong habaan eh. Ganun ba tayo magdasal? Noong nag-pray, ang watchman na itinalaga ni Lord dito sa chapter na ito, chapter 62, nakasama ni Prophet Isaiah, naniniwala sila na mangyayari, na mayroong magbibigay sa kanila ng Savior, magre-restore sa kanilang buhay, yung land na heritage para sa kanila ay may papamana nila sa kanilang mga descendant. At sa panahon natin ngayon, ang descendant na ito, yung naniniwala kay Jesus Christ. Ang descendant ni Abraham, sa lineage ni Isaac,
ni Israel ay na kay Jesus Christ through David. Amen? Basta, ano po tayo, pagka naniniwala kay Jesus Christ, doon po papasok yung mindset mo na hindi mo kaya. Kaya ko lang kapag nandyan si Lord. Marami nagdi-declare nito, yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Diba? Pero sa totoo lang, I can do all things without Christ in all my strength. Kapatid, you have to pray. Your praying to God is your communication to the Lord. Amen. Without the communication, your relationship with God is in vain. Walang relasyon na nagtatagal kapag hindi nakikipag-communicate. Si Lord lagi nakikipag-communicate sa atin. Tayo ba? Kayo ba? May pinakamamahal ka. Mahal na mahal mo. Pero hindi ka nakikipag-communicate. Nasaan yung salitang pagmamahal? Wala. Asa ka. Di ba? Asa. So mga kapatid, kapag upipray ka, you have to pray continually kung ano man ang gusto mo sa buhay mo. But, first, you have to address to the Lord. And kailangan mong malaman na si Lord ang magbibigay nito. You keep the promise coming from the Lord. Ang promise ni Lord palagi sa atin, hindi niya tayo iwan at hindi niya tayo papabayaan, di ba? Pero bakit pinapabayaan natin yung sarili natin? Pinapabayaan natin si Lord na siya lang makiusap sa atin. Okay, physically, okay ka. Spiritually. When you go to the church, ang pinipid po sa inyo is spiritual food. After spiritual food, anong luto mo ba yan? Manok. Di ba? Amen. Masyadong seryoso yung mga kapatid. Hindi naman mga kapatid. Warning lang ito. Warning. Warning, warning, warning. Okay? Sabi dun sa Colossians chapter 4, verse 2. Pray diligently, stay alert with your eyes wide open in gratitude. Magsipag kang mag-pray, kapatid. Pagka mahiningi ka kay Lord, hindi pwede ibigay lang sa yan bukas. Let God's times table, yun ang masusunod, hindi yung times table mo. Amen? Magsipag ka mag-pray. Hindi naman kailangan ng mahabang prayer mo, kundi kailangan magsipag ka. Kasi ang watchman ni Lord, kapag wala kang communication dun sa source ng strength mo, manghihina ka. At imbis na ikaw yung tagakita, watchman, ikaw na ngayon ang tinitingnan. Paano ko ba susundin tong leader ko na ito? Wala namang ginagawang maganda sa buhay ko. Amen. Kailangan nakikita sa buhay mo yung sinasabi ni Lord. Kaya nga diba, yung sinabi ni Lord na siya ang ilaw ng mundong ito, dapat tayo din. Amen? Dito sa chapter natin, ang mga watchmen dito, they keep the promise comes from God at hindi sila bumibitaw. Pero sinabi ni Isaiah, pray, pray, pray day and night. Hindi siya tuwing pagkakain lang. At minsan pag alis nyo na dito, may mga cars kayo, di ba? Tapos sakay lang kayo, hindi na kayo magpipray kasi galing na kayo ng simbahan. Mag-pray kayo. Kasi hindi natin alam. Ilang beses ko sinubukan yan, hindi ako nag-pray. Kala ko, coincidence lang. Hindi po coincidence. Laging may nangyayari. Kahit gaano ka kaingat, kapag hindi ka nag-pray, wala kang protection ni Lord. Hindi naman ka naiwan ni Lord eh. Pero kung, siyempre, namimiss ka na ni Lord, gusto ka niya na makasama, di ba? Bakit hindi? Di ba? Ang tanong nito kung dito ka lang kapatid, marami pa nakapila. Amen? Kapatid, kapag ikaw ay sinishare ng inyong leader, o ng mga CJ leaders natin dito, leaders ng simbahan, ng Word of God, you have to accept it.
And based on the Bible, you have to, kailangan mong i-attest. Yan, na nagaling na mismo sa Biblia. Pray diligently. Watchmen are the serious prayer warriors who give God no rest until He fulfills His promises and accomplishes the vision He has given. They know that the hard work of persistent prayer has only begun. Kung meron kang gusto kapatid sa buhay mo, ipag-pray mo. Huwag mong ipag-pray lagi sa spiritual leader mo. Ikaw mismo. Kaya nga tinanggal na ni Lord yung kanta kanina, di ba? You tore the veil. Si Jesus, tinanggal niya na ang harang na makalapit sa Diyos Ama. Tinanggal niya na yun, kaya kaya mong lumapit mga kapatid. Hindi ko sinasabing di mo na kailangan. Kaya mo. Yan ang itinuturo ni Lord sa atin. Kaya mo kapatid. As a watchman, kailangan serious tayo sa ating pinagpipray. Dapat alam natin na makukuha natin ito by faith through Jesus Christ. Amen. As a watchman to safeguard God's people, number 2, you have to be faithful in believing God's promises. Ito yung pinakagusto ng ng karamihan. Ang promise ni Lord. But the wrath of God, I don't. Diba? God is promising the Israel while it is about to go into captivity, their descendants will be able to embrace their heritage and their nation wholeheartedly. Instead of having to reject it, be ashamed of it because of idolatry and political corruption. Kaya po sila ipinamigay, pinasakop ang Israel sa ibang nation katulad ng Babylon. Babylon yan. Babylon. Babylon. Okay? Babylon kasi ang sa kanya eh. Babylon. Masyado siyang mababa sa mga taga-Israelites, di ba? Yan. Yung nation na yan, yung Babylon na yan, inibinigay ko ng mga taga-Israel. Babylon, okay? Sabi ko lang Babylon para magandang sabihin, di ba? Kasi pagka masyado kayong seryoso, yan eh. Masyadong kala mo, di ba? Yan time na yan, binigay ang itong the daughter of Zion, binigay. Ang daughter of Zion po is the Jerusalem, Israel din. Okay? So sila binigay doon sa nation na, sa country na Babylon. Okay? Kaya ito, nag-pray sila. At ngayon, kinikip nila yung promise na galing kay Lord. Nagkasala sila, alam niyo kung paano sila nagkasala? Idolatry, rebellion. Yan pong nangyari. At may mga political corruption din dun na nangyari. Kasi may mga sinasabi na, mataas, ito, ako dapat nandyan. Yung mga ganyan. Dito sa atin, God's promise to you and to me. Katulad ng sa Israel, God promises to remove His wrath from Israel. Tinanggal niya. God gave Israel the promised land. Mapapansin niyo ang bansang Israel. Bakit kahit gumawa sila ng kasalanan o pa rin sa idolatry, mag-rebellion sila is pag humingi sila ng tawad, babalik sila. Bakit kayo nagtataka? Dahil yan yung promise niya kay Abraham. Hindi po si Lord nag-fulfill sa promise niya sa kanyang salita. Ganon din sa iyo kapatid. I-keep mo yung promise ni Lord. You have to believe faithfully. God says that His people are like jewel crown, having been grafted into the nation of Israel. The Gentile, which is us, believers are also there, as also here to His promise as they believe this new Jerusalem. Matatagpuan nyo sa Revelation. Tayong mga naniniwala kay Kristo.
tayo mga believer kay Christ, ay magkakaroon ng New Jerusalem. Nung sino naging counter dito? Amen. Di ba binigyan kayo ng new name? Amen. Di ba? New name. Ito po yung verse natin. The Lord will hold you in His hand for all to see splendid crown, the hand of God. Never again will we call the forsaken city or desolate land. Your new name will be the city of God's delight, the bride of God, for the Lord delights in you, will claim you as His bride. Your children will commit themselves to you. O Jerusalem, just as young man commits himself to his bride, then God will rejoice over you as a bridegroom rejoices over his bride. Ang tinatawag pong bride sa Revelation ay walang iba kundi ang church, ang believer kay Christ. At ang ikakasal sa atin is the Lamb of God, which is Jesus Christ. Sino pong excited na makasal kay Jesus? Amen? The Lord has sworn to Jerusalem by His own strength, I will never again hand you over to your enemies. Kung may bandage kayo mga kapatid, wag kayong babalik na. Ang promise ni Lord, I will never again hand you over to your enemies. Yan po ang promise niya. Never again will foreign warriors come and take away your grain and new wine. Ibig sabihin, yung mga ginagawa mong habitwal nung unbeliever ka pa. God will not give up on what He starts. He planted a seed for a faithful nation in Abraham, and He will see it through until Israel shines with faith, obedience, and righteousness. Kaya, kinuha yung mga Israel na yan na tinatawag na exiles, the daughter of Zion, tulad natin. May covenant. Nung naniwala tayo kay Jesus Christ at tinanggap natin siya, hinold na rin natin yung promise coming from the Lord. Katulad ni Abraham. Amen? Kung mababasa niyo dun sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, it is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or dismay. He will not leave you nor forsake you. Huwag niyo iniiwan si Lord. Ito po yung promise ni Lord sa atin. Ang promise ni Lord, hindi po napifail yan. Hindi po napifail yan. Yung covenant ni Lord kay Abraham ay the same covenant na meron tayo ngayon. Ni-restore niya ang Israel, ang bansang Israel, i-restore niya rin ang buhay mo. If you believe faithfully in His promise. Sabi nga dun sa Revelation na dyan, yung promises rewards for those who overcome, which is the believers who trust in God through Jesus Christ, including access to hidden manna in white stone with a new personal name. Sino po ang may bagong name dito? Bakit binabago? Si Abraham, hindi po yan ang tunay niyang pangalan. Abram ang tunay niyang pangalan. Kaya tinawag siyang Father of all nations. Tinawag siyang Abraham. Ganon din si Sarai. Dati Sarai yan Palaging umaaray, wala siyang anak. O diba, nung tinanggal yung I, diba, naging Sarah. Mother of all nations. Kayo ba kapatid? Siyempre, pag claim mo si Jesus Christ, may promise si Lord sa inyo. Tinanggap mo siya. Bibigyan ka ng bagong name niya, katulad ni Jacob. Tinawag siyang Israel. Marami kapatid ang tinawag. Katulad ni Saul. Si Saul yung si Paul ngayon. Di ba? Katulad nun ni Susano. JR na ngayon. Amen. God will rejoice over you as a bridegroom rejoices over his bride.
Natutuwa si Lord, nagre-rejoice siya. Dahil ikaw, kapatid, ay naniniwala kay Lord na matutupad niya at tutuparin niya ang ipinangako niya sa iyo. Ganon po si Lord. Huwag niyong bigyan ng timetable si Lord. Siya ang magbibigay ng timetable sa iyo. Ang secret lang is trust. Amen? Therefore, dito sa Deuteronomy chapter 7:9, therefore, know that the Lord your God is good, the faithful God who keeps covenant in mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. To those who love Him. God is a faithful God who keep His covenant. Si Lord, bibigyan kanya ng covenant kung may covenant ka rin sa Kanya. Meron ka bang ibinigay na covenant kay Lord? Kasunduan. Lord, kapag ako nakapang-asawa, di ba? Ibibigay ko ang buhay ko. Di ba? Dumating na, hindi mo tayo. Lord, iba naman Lord yung gusto ko eh. Wala si Pastora, ha? So, kailangan magsipag tayo mag-pray. Sipag-sipag lang yan eh. Diba? Kailangan natin ka ng church. Sipag kumagatid ng church yun. Pagka sa music ministry, nagpapasay na ko kahit hindi ako kasama. Hindi kaya ako kabilang sa music ministry pero nagpilit ako. Ibilang niyo ako dyan. Kailangan ko magpasikap. Diba? Ganun po yung intention ko. Sa una talaga yan ang intention ko. Kailangan magpasikat ako dito kay Siska. Ganun diba? Tapos sabi nila, lagi ko narinig dyan sa Bible eh. Kailangan faithful si Lord eh. Pag anong hiningi ko sa Kanya, bibigay mo. Binigay niya nga, di ba? Siya talaga. Diba? Diba? Kapatid, hindi lang po ang aking napangasawang binigay niya. Nakita ko pang tunay kong magulang, ang nanay ko. Sa loob ng 28 years. Naniwala ako kay Lord kahit hindi pa nangyayari. Kahit nagda-doubt ako, kahit hindi pa ako ganun ka ng Christian, naniniwala ako. You have to believe faithfully to the Lord in His God's promises. Maniwala kayo kapatid. Dapat mag-pray ka na mag-pray. Kailangan lagi ka may communication kay Lord. Hindi puro palaging supplication na tinatawag na, Lord, gusto ko nito, gusto ko nito, di ba? Parang ganta ni Salvaputa, di ba? Nang makilala ko ito, pag-ibig mo ito. Pero naibigay ko na, wala na. Di ba? So huwag tayong gano'n. Si Lord ay mapagbigay. Lahat ibibigay sa'yo. Pero kailangan mo kapatid, magkaroon ka ng covenant kay Lord. Amen? Kasi si Lord, bibigyan ka niya ng magandang buhay. Sabi din sa Jeremiah chapter 29, verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Siya mismo nagsalita. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yung iba, gusto to eh. Doon, alam ko yung mga plano niyo sa buhay para sa akin eh. Dinideclare ko yan. Pinaprosper mo, hindi niyo ako pahirapan. Bibigyan niyo ako ng pag-asa. Ito sa kinabukasan ko. Pero wala ka namang ginagawa. Kapatid, pag may covenant ka, may gagawin ka. You have to pray and pray by faith to God. If you believe that God will give you what your heart's desire, dapat umaksyon ka. Si Lord, pag nagbibigay yan, hindi yan madamot. Ang promise ni Lord sa mga watchmen ng tao, sa watchmen ng Diyos, ang tao, ay meron pong covenant. Amen? Naman ko to si Tim eh. Minsan naiiyak ako. Minsan naiiyak ako eh. Gusto mo na siyang purutin? Wait,
promise si Lord eh. Promise si Lord, nakakainis ka. Diba? Mga kapatid, kailangan nating maniwala kay Lord. Hindi dahil sa sinasabi ko, kundi nasa Bible po yan. Ito pong watchman ni Lord dito sa Isaiah na chapter 62. Ay nag-pray sila, nagtiwala sila kay Lord na magbibigay ng Savior sa kanila. At yung prophecy na yun nangyari sa New Testament, which is si Jesus Christ. At ngayon, tinanggap mo siya. At ang buhay mo ngayon na-restore. Yung blessing na natatamo nyo kapatid, coming from God, coming His promises, dapat sabihin mo yun sa iba. Ibigay mo rin sa iba. Huwag mo ipagdamot. The Lord has formed to Jerusalem by His own strength. Ang Jerusalem po natin sa panahon natin ngayon ay yung pamilya. Yung plano ni Lord hindi nagbabago kahit kailan. Amen? As a watchman, number 3, to safeguard God's people, you have to prepare for God's redemption and restoration. Sabi dito sa verse 10, 11, 12, the Lord has sent this message to every land, tell the people of Israel, go out to the gates to prepare the highway for my people to return, smooth out the road, pull out the boulders, raise a flag for all the nations to see. In verse 11, the Lord has sent this message to every land, tell the people of Israel, look, your Savior is coming. See, He brings His reward with Him as He comes. Verse 12, they will be called the holy people and the people redeemed by the Lord. And Jerusalem will be known as the desirable place and the city no longer forsaken. Si Lord, kapag ka ikaw nakapag-divorce sa Kanya, the Lord will forsake you. Pero dahil mapagmahal si Lord at may covenant sa iyo at babalik ka, makikipagbalikan din si Lord sa iyo at sasabihin niya sa iyo, mag-engage na tayo, wala nang wala na tong alisan, wala nang hiwalayan. Kaya tinawag ang Israel na delights in me. Yan pong tawag sa kanya. Epsibu sa wikang Hebreo. Amen? And then command, sabi ni Lord dito, people to go out and prepare the way of Israel released from the Babylon and return to Jerusalem. Israel will again known as the people whom God has redeemed and restored. Ito po yung tinatawag na future restoration para sa Jerusalem. Sabi ko nga, sa panahon natin ngayon, nakamit na natin siya. At yung warning ni Lord sa atin, ginrab natin. Ginrab nyo kaya nandito kayo. Ito rin, ibigay na natin sa iba. Kung hindi nyo kayang ibigay sa iba, i-invite nyo sila sa church para marinig nila ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay bibihira mong marinig at minsan di mo talaga maririnig yan sa iba. Pag namamalengke ka ba, may nag-share ba? Kapag pumapasok ka ba sa trabaho mo, meron ba? Sa pamilya mo, baka ikaw lang ang nag-share o minsan hindi pa. As a watchman to safeguard God's people, kailangan prepare tayo for God's redemption and restoration. Sabi sa Psalms 130, verse 7 to 8, Israel hope in the Lord, for with the Lord there is mercy, and with Him is abundant redemption, and He shall redeem Israel from all his iniquities. In Ephesians chapter 1, verse 7, sabi dito si Jesus Christ, nabi ni Paul sa mga taga-Ephesian, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness for our trespasses according to riches of His grace. Ang redemption po, natamo natin nung tinanggap natin si Jesus. At kahit anumang gawin mo sa buhay mo, dapat bumalik ka.
Bumalik ka sa Kanya. I-keep mo yung promise mo sa promise ni Lord sa iyo. May kanya-kanya tayong promise na hinawakan sa Word of God na sa Bible. Kahit pare-parehas tayo ng mga pinangahawakan na promises coming from the Lord. Pero iba-iba ang revelation nito. Mga kapatid, you have to trust God. As a watchman, ikaw ay believer, you are a watchman. Hindi po ang ibang spiritual leader lang po ang watchman, kundi tayong mga believer. Ang sabi nga dun sa Isaiah chapter 62 verse 12, di ba? They will be called the holy people. Ang tinutukoy po dyan, ang Jerusalem. At dahil noon tinanggihan ng Jerusalem, ng Israel, ng Israelites, ng mga Jew, si Jesus Christ as the Messiah, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makamit at ma-redeem at ma-restore ni Lord. Katulad ni Job, na kung may nagsabi na sa inyo, narinig nyo na si Job ay jobless. Si Job jobless. Wala mo siyang trabaho. Kasi mayaman siya eh. Di ba? Wala siyang trabaho, kundi mayaman kasi siya. Hindi niya kailangan trabaho. Lahat yun ang kayamanan niya. Sa pamilya niya, sa kayamanan niya dito sa mundong ito, mga anak niya, tinanggal po ni Lord. Alam niyo kung ano lang ang naiwan? Alam niyo kung ano naiwan? Alam niyo ano naiwan? Alam niyo na walang nakakalang, no? Asawa. Sabi ng asawa, iiwan mo na yung ano mo. I-curse mo yung God mo. Diba? Yung mga ganun bang asawa dito? Mga kapatid, yung na mga namatay po at tinanggal, hindi yung nangiwan. Okay? Ang natira yung asawa. Kapag niredeem ka ni Lord at naniwala ka sa Kanya, kung ano man ang nawala sa iyo, idodouble niya yun pag babalik niya siya ng loob. At ang gusto ng tao palagi is blessing na nandito sa mundo ito. Nung dumating si Jesus Christ dito, ang blessing na binigay niya is eternal life. Hindi po yung material things dito. Kaya lang naman natin naranasan yung material things. Bakit? Ang unbeliever lang ba ang meron yan? Ipaprosper ka rin ni Lord. Sabi nga dun sa di ba? Sa Jeremiah 29:11. Ipaprosper ka ni Lord. Ang prosperity na ito ay hindi lang eternal life, kundi yung temporary dito. Lahat, temporary at eternal. At habang nabubuhay ka dito, gamitin mo sa tama. Dahil may pangako sa iyo si Lord, dahil na-restored ka na, at ni-redeem ka niya. Hindi mo kayang bayaran ang binigay ni Lord, pero ang buhay mo, sapat yan para sa Kanya. Amen? Sabi niya, but I will restore you to health and heal your wounds. Wounds na mayroon ka, i-restore yan ni Lord. Ang wounds na ito, mga kapatid, is ito po yung tinatawag na yung soul mo. Hindi yung physical mong body, kundi yung soul mo. Na nag-grieve ang Holy Spirit sa iyo na bumalik ka. Katulad ng mga exiles, yung promise ni Lord at covenant niya sa Kanya ay hindi nagbago. Dahil naniwala sila. As a watchman, ang watchman po mga kapatid ay not only the spiritual leaders, but all the believers of Christ. Yan po ang tinatawag na watchman.
Like Israel, our sins separate us from a holy God. But in His mercy, He redeemed us, He restored us. God called you to return to Him. Be healed, cleansed, forgiven, and fully restored to relationship with Jesus Christ alone. The Lord is calling you today that no reason ang makakapagpatigil ng iyong pananampalataya sa Kanya. Si Lord, kung anong nasimulan niya sa buhay mo, tatapusin niya yun. Kapatid, niredeem ka ni Lord. Maaring hindi mo kailangan ng una, pero ngayon natatamasa mo. At nai-explain mo kung bakit ka mahal ni Lord. Through your sin is like scarlet, He will make it white as snow. Yung damit mo na napakaputi, mantsang-mantsa dahil sa kasalanan na natamo natin. Sa personal na desire mo, pleasure mo. Niredeem ka ni Lord. Ni-restore ka ni Lord. At kailangan mo paniwalaan lahat ng sasabihin niya sa iyo. Walang ibinigay si Lord sa atin na ikapapahamak natin. Maari yung mga bagay na nasa iyo ngayon ay gusto mo at iniisip mo na hindi naman bawal, Lord, ito Pero hindi nga gusto ni Lord Will mo lang yan, pero hindi will ni Lord. Aayusin niyang buhay mo. Kasi gagamitin ka ni Lord Sa ngayon, maaaring ayaw mo pa maging isang watchman ni Lord. Pero darating ka dyan, kapatid, hindi mo mapipigilan ang calling niya para sa iyo. Ang watchman po, inuulit ko, to all who believe in Christ Jesus, sila po, yung watchman dito sa mundong ito na kurap. Hindi po yung spiritual leader lang. Pag nasa labas ka dito, pagkatapos ng service na to, kasama mo na naman yung mga friends mo iba na hindi Kristiyano. Kailangan makita niya sa iyo ang light ni Jesus. At titingnan mo sila, hindi physically, kundi spiritually. And give them warning na darating ang panahon ni Lord. Sana kasama kita pag nag-rapture. Ganun po kapatid, pag mahal niyo si Lord, mamahalin niyo rin ang tao. Ganun po. Hindi siya sandali lang. Naiiyak ako sa akin. Wala sa plano. Naiiyak ako sa akin. Nadadamay na ako ngayon. Dati di man ako iyakin. Amen, mga kapatid. Tsaka, mga kapatid, maging masaya ka maglingkod kay Lord. At darating sa sa point na hindi mo napapansin ito. Tinitingnan mo na yung iba. Bakit sila hindi nag-accept kay Jesus? Because you are a watchman na hindi mo na naalam. Ang watchman po kapatid, siya po yung may desire na sundin si Lord. To be a watchman and to safeguard God's people, this church is a God's people. Ang church po ay hindi lang ikaw. Lahat tayo dito. We are God's people and we are also watchmen. Dapat mapagmatyag tayo bawat isa. At kung meron isa sa atin ang gumawa ng kasalanan at nakagawa, hindi natin sila paalisin, kundi i-rebuke natin sila with love. Hindi yung ikaw may kasalanan ka, mas ka rito. Hindi po ganun. Pag may kasalanan siya, pakinggan mo siya.
kung ano ang bakit nagkaganon. Huwag mo siyang sasabihan ng kahit na ano. Makinig ka muna. Kasi darating ang panahon sa kakabiing righteousness, self-righteousness, darating ang panahon, di mo alam, nasa kalagayan mo na pala, parehas na pala kayo. Anong gagawin mo? Sasabihin mo sa church, masyado kayong nag-judge, kukondem. Mga kapatid, to safeguard God's people, ito pong church, kailangan magbantayan po tayo. Not only we are leaders ng simbang ito, but kahit kayo, bantayan nyo ang leader ng simbahan. Ipag-pray nyo continually and believe na yung i-promise ni Lord sa iyo ay ganun din sa pinagpipray nyo. Watchmen are called to safeguard God's people by to be diligent in prayer, to be faithful in believing God's promises, to be prepared for God's redemption and restoration. Magsitayo po tayo mga kapatid. Before we sing our worship songs to the Lord,